karagatan. Ngunit sa mga zoo, sila ay kadalasang hinihiwalay sa kanilang pamilya kahit bagong panganak pa lamang. Sila ay hinahatulan ng habang buhay na pagkabagot, pagkalungkot at pang-aabuso na kadalasan ay nagbubunga sa pagkasira ng katawan at pagkakaroon ng hindi normal at nakakapinsalang mga asal. Walang way na para ibalik mo siya sa wild dahil captive conditions na siya, dahil adapted na siya rito kung paano siya kakain dito sa loob, hindi na maghahanap ng mga pagkain sa gubat, ganun. Hindi na siya kwando sa ganung behavior, hindi na siya adapted. Kaya masasayang lang, tapos pag pinakawala mo yan doon sa gubat, maaaring ma-distract pa yung ibang forest lands natin dahil baka magwala-wala lang yan doon. Hindi mo na pwede ibalik siya sa kagubatan. Sa gitna nito, sumulat na rin naman ang grupo sa pamahalaang lungsod ng Maynila hinggil sa kanilang protesta. Ngunit kung ang publiko ang tatanungin, we can save animals in other ways, yung parang hindi po sa ganong paraan. Isa pong tourist spot ang Manila Zoo kasi kailangan po natin ng tourist para sa Manila. Iba rin yung pag walang ganyan kasi, walang mapupuntahan. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Ang mahal na singil sa kuryente, demand para sa mas modernong office systems at mga buwis na ipinapataw ng pamahalaan ang umano'y pinakamalaking mga balakid sa mga dayuhang mamumuhunan na nais magnegosyo sa Pilipinas. Ang kabuoang detalye sa Express Balita ni Jess Caduco. Itinuturong pangunahing dahilan kung bakit naging magastos ang pamumuhunan sa bansa ang mataas na halaga ng kuryente. Ito ay ayon sa isang survey na isinagawa ng MAP Trade, Industry and ICT Committee. Sumunod naman ang pagpapatupad ng automation at binabayarang buwis bilang mga pahirap sa matayuhang negosyante. Isinagawa ang survey upang malaman ang manararapat gawin ng ilang mga negosyante na mapababa ang gastusin upang maiwasan ang pagtatanggal ng mga trabahador dahil sa nararanasang krisis. It would be a great opportunity for companies to find ways on how to lower their cost of doing business in order to survive the crisis and be more competitive. We're trying to make sure that the business entrepreneur in this country takes the downturn as an opportunity to improve business processes. Again, that's not a lot of, I would say, negative notes into what's actually happening, but this is an opportunity to actually see what everybody's actually doing and what works and what doesn't work. Humiling naman ang grupo ng suporta sa ilang mga ahensya ng pamahalaan na maging bahagi ng solusyon upang mapababa ang gasto sa pamumuhunan sa bansa. Tuturo rin umano ng grupo ang ilang mga pamamaraan kung paano mapapababa ang mga gastusin ng mga kumpanya. So what we will certainly be trying to encourage our members to do and providing information to our members is what are these tax breaks? How can we support the investment in the economy because the governments do have these programs that maybe not everybody is aware of. Ako si Jess Caduco, Nagbabalita Express. At magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalaala. Oh, minsan, napano ka? Eto, na-aksidente ako sa motor eh. Buti yan lang nangyari sa'yo. Oo nga, pero okay lang. Dahil sagot ako ng isa sa pinakamalaking insurance company sa bansa, GSIS. Correct ka dyan. Dahil financially strong ang GSIS, kaya sigurado ang iyong coverage. Sa GSIS G-Care Plan na MyShield, sa konting halaga ng kontribusyon, insured ka mula 50,000 pesos hanggang 5 milyong piso. Meron pang medical reimbursement, dismemberment, and total disability feature ito. Pwede rin i-insure ang bahay at ari-arian with Home Shield Fire Insurance. Hindi lang sa sunog, kundi protection din laban sa lindol, kidlat, bagyo at baha. Meron ding Auto Shield Motor Car Insurance para sa ating mga sasakyan. Basta in good running condition ng sasakyan, kahit na bago o luma, maaaring ikuha ng Auto Shield Motor Car Insurance. Oh, pati ba ang pamilya mo insured na sa GSIS G-Care Plan? Oo naman, pati mga anak ko, mga kapatid ko, nanay, tatay. GSIS G-Care Plans. Tawag na! Pag nahawi ang usok, pag lumipas ang lungkot, pag nawala ng tuluyan ng takot. At
nagbabalik ang Express Balita. Inatasan na ni Pangulong Arroyo ang Department of Agriculture at Department of Health na gawin ang lahat ng paraan para maiwasan ang pagkalat ng swine flu sa bansa. Ayon kay Press Secretary Serge Remonde, maihahalin tulad ito sa isinagawang precautionary measures noong kasagsagan ng banta sa bird flu virus. At bilang tugon, patuloy ang isinasagawang inspeksyon at quarantine sa mga pantalan at paliparan sa bansa para maiwasan ang pagpasok ng mga karne ng baboy na mula Mexico at Amerika. Siniguro ng pamahalaan na ligtas pa rin kainin ang karne ng baboy dito sa bansa. At sakaling magkaroon man ng swine flu outbreak, may sapat na supply ang Pilipinas para tugunan ito. Ang detalye sa Express Balita ni Marian Alivio. Philippine pork is safe to eat. Philippine pork is safe to eat. We do not have an outbreak of swine influenza in the Philippines today. And we have local suppliers from the Visayas and Mindanao to address the consumption needs of Luzon, even if we put on temporary suspension imports of hog and pork products from the afflicted zones. Ito ang inihayag ng Department of Agriculture sa harap ng patuloy na banta ng swine flu virus sa buong mundo. Kaugnay nito, muling siniguro ng Bureau of Animal Industries na hindi konektado rito ang naganap na swine outbreak sa Pangasinan. Katunayan, maging ang may-ari pa nga raw ng swine farm kung saan ito natagpuan ang mismong kumumpirma na hindi swine flu ang tumama sa kanyang babuyan. Iniulat din ng mismong hog raisers na hindi apektado sa ngayon ng usapin ang bentahan ng karne ng baboy sa lokal na merkado. So wala nung swine influenza sa baboy sa Pilipinas, including Pangasinan? Wala pa ho naman. Hindi nagbabago yung presyo namin na average na mga 100 or 99 to 100 pesos per kilo live. So as of this morning, wala pa namang effect. Sa kabila nito, hindi pa rin daw magpapakakampante ang pamahalaan. Patuloy pa rin ang isinasagawang pagbabantay laban sa mga posibleng pinagmulan ng swine flu virus. Pansamantala na rin sinuspinde ang pag-aangkat ng baboy mula sa mga lugar na may kumpirmado ng kaso na naturang sakit gaya na lamang ng Mexico at Amerika. Paglilinaw naman ni Agriculture Secretary Arthur Yap, hindi ito overreacting. Ito ay pag-iingat lamang lalo't malaki ang posibilidad na maging isa itong global epidemic. We're not going to overreact. We're going to assess the situation every hour. And if it necessitates that we issue a total import ban 30 minutes from now, given new information, we will do it. Samantala, nananatili pa rin umanong malaking katanungan kung talaga nga bang swine flu ang tumama sa Mexico at US. Habang nagpapatuloy daw kasi ang pag-aaral ng Animal Health Organization hinggil dito, lumalabas na may elemento hindi lamang ng swine kundi ng bird flu at human flu ang naturang karamdaman. Pero hanggat wala pang kumpirmasyon dito, patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa pagkain ng karne ng baboy. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. Sa kaugnay na balita, itinaas na ng World Health Organization sa Level 4 ang pandemic alert kontra swine flu virus. Ibig sabihin, naobserbahan ng WHO na malaki ang posibilidad na maging epidemya ito sa buong mundo dahil may mga bansa ng apektado nito at naipapasa ang sakit sa pamamaraang tao sa tao. Sa pinakahuling tala ng WHO, umaabot na sa halos 150 ang patay habang mahigit sa 1,000 naman ang nagkasakit bunsod ng naturang virus. Dahil dito, pinaigting na ng gobyerno ng Mexico ang mga hakbangin laban sa swine flu. Suspendido na ang klase sa buong bansa at kinukonsidera na rin na pansamantalang isara ang kanilang subway system para mapigilan ang pagkalat pa ng sakit. Isang Koreano naman ang kasalukuyang tinitest para sa swine flu. Ayon sa Disease Control Center ng South Korea, ang naturang Koreano ay isa sa 3 taong may swine flu symptoms na nanggaling sa Mexico. Nadiskubre naman na negatibo sa swine flu ang 2 pa niyang kasamahan. Ayon sa mga medical expert, 3 araw bago makumpleto ang test na ginagawa sa isang pasyenteng may symptoms ng swine flu.